Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action at thriller film na may pamagat na Weekend in Taipei. Nagsimula ang movie sa lungsod ng Taipei, Taiwan kung saan ay makikita ang mayamang tao na si James na pinagkakaguluhan ng media. Ilang taon ring hinanap ng pulisya si James dahil sa mga iligal nitong negosyo. Maraming tao ang namatay dahil sa mga iligal na gawain ito ni James dahilan upang makuha ang atensyon ng mga media. Humingi ng tawad si James sa lahat ng tao ng Taipei, ngunit iginiit niyang hindi siya ang may kagagawan ng mga nangyari. Bilang katunayan ng kanyang pagka-inosente ay maghahanap siya ng ebidensyang maglilinis ng kanyang pangalan. Na-stress si James dahil sa pangungulit ng media, kaya tinawagan niya ang kanyang asawang si Joey upang may makausap. Ngunit hindi sinagot ni Joey ang tawag dahil abala itong tinitingnan ang isang napakagandang Ferrari sa isang showroom. Pinayagan rin ang babae na mag-test drive at makikitang hindi pangkaraniwan ang husay nito sa pagmamaneho. Tila atakihin sa puso ang kasama niyang salesperson dahil sa mga delikadong sitwasyon habang kalmado lamang si Joey. Pagbalik ng showroom ay napahanga si Joey sa ganda ng kondisyon ng Ferrari at hindi na nagdalawang isip na bilhin ito. Pag-uwi ng bahay ay nagtataka si James kung saan tumungo ang kanyang asawa dahil hindi man lang nito sinagot ang kanyang tawag. Nagulat si James nang malaman na bumili ng bagong sports car si Joey samantalang hindi na nila nagagamit ang ibang sasakyan. Paliwanag ni Joey na binili niya ang sasakyan bilang regalo kay James sapagkat malapit na ang birthday nito. Pagkatapos ay dumiretso sa kwarto ng kanyang anak na si Raymond si Joey at makikitang nagbago ang pinakitang emosyon nito dahil sa pagmamahal sa bata. Nag-impact ng kanyang mga gamit si Raymond dahil nais na nitong umuwi ng Paris. Ito ay sa kadahilan ng hindi niya kayang tiisin na makitang sinisira ng kanyang ama ang yamang dagat dahil sa iligal nitong pangingisda. Nadismaya si Raymond sa kanyang mga nalaman tungkol sa kanyang ama at ayaw niyang makita ang oras na huhulihin muli ito ng otoridad. Nang marinig ito ay pinagtanggol ni Joey ang kanyang asawa dahil malaki ang sakripisyo nito para lamang magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Dito ay lumabas rin ang katotohanang hindi si James ang tunay na ama ni Raymond dahilan kung bakit hindi magkasundo ang dalawa. Pinagtapat rin ni Joey sa kanyang anak na ang tunay nitong ama ay isang chef na matagal nang namatay sa isang aksidente. Sa kabilang dako naman ay isang maaksyong laban ang nagaganap sa isang Chinese restaurant. Naroroon na ang pulisya upang hulihin ang lalaking nagngangalang John na noon ay duguan at maraming tama sa katawan. Dumating ang isang babaeng pulis at pinapaalis nito ang mga naunang rumesponde. Ang babae pa lang ito ay si Charlotte na boss ni John at pareho silang nagtatrabaho sa isang misyon. Nagalit si Charlotte dahil ang ginawa ni John ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Dito ay inamin ni John na nalaman ng kalaban ang tunay nilang katauhan dahil aksidenteng nalaglag ng kanyang partner ang badge nito. Hindi na nila naiwasang magkaroon ng laban dahil sa pagkumpronta sa mga kanila ng mga bantay sa restaurant. Buti na lamang at bihasa sa labanan si John at nagawa niyang pabagsakin ang lahat ng kalaban. Ang mga kalaban pa lang ito ay mga tauhan ng kumpanya ni James. Sinubukang paaminin ni John ang isang lalaki tungkol sa negosyo ng boss nito, ngunit wala siyang nakuhang impormasyon. Hindi nagtagal ay nakatakas ang mga tauhan ni James, kaya't naiwan na lamang si John. Kahit walang napaamin sa mga tauhan ni James, ay nakakuha naman ng ebidensya si John. Ito ay droga na nakatago sa mga delata. Nagbigay ito ng pag-asa sa mga pulis na ang hinala nila tungkol kay James ay tama kaya't agad nila itong isiniwalat sa media. Sa kabila ng nakuhang droga ay hindi pa rin nila maaring hulihin si James dahil wala pang ebidensyang ito ang nagbebenta. Marami ring pera si James na magagamit nito upang malusutan ang nasabing mga akusasyon. Sumunod na eksena ay humingi ng pahintulot si John na tumungo sa Taipei upang doon maghanap ng ebidensyang magdidiin kay James. Hindi pumayag si Charlotte na si John ang pumunta sa Taipei para na rin sa kaligtasan nito. Dagdag pa ni Charlotte na magpahinga na muna si John dahil maaaring nalaman na ni James ang kanyang katauhan. Samantala pumasok naman si Raymond sa opisina ni James at pinagmasdan ang estatwang rinoceros sa lamesa nito. Nahuli ni James sa kwarto si Raymond kaya tinanong nito ang bata sa kung ano ang hinahanap nito. Sinabi na lamang ni Raymond na naghahanap siya ng lapis at nagmadaling umalis dahil sa pagkatakot. Sa kabilang dako naman ay nasa airport si John upang tumungo sa Taipei, ngunit ang pangalang ginamit niya ay George Washington. Ilang oras lamang ang dumaan at nakarating na ng Taipei si John kung saan ay sinalubong siya ng dalawa niyang makakasama. Kahit pa isang linggo lamang ang bakasyon ni John, ay 3 malalaking suitcase ang dinala niya. Ang laman nito ay iba't ibang uri ng armas dahil hindi tumungo ng Taipei si John upang magbakasyon bagkus ay ang imbestigahan ang negosyo ni James. Sa kaparehong oras ay tinawagan naman ni James si Joey upang tumungo sa kanyang opisina. Laking gulat ni Joey nang makitang naroroon ang anak niyang si Raymond na nakagapos habang sinasaktan ng mga tauhan ni James.
Humingi ng paliwanag si Joey sa kung anong nangyayari kaya't sinabi ni James na isinumbong siya ng bata sa pulisya. Ninakaw pala ni Raymond ang ledger ni James at binigay sa pulis dahil naniniwala ang bata sa mga nakitang balita. Upang hindi na masaktan ang bata ay nakiusap si Joey na sabihin nito kung saan dinala ang ledger. Dito ay sinabi ni Raymond na binigay niya ang ledger sa isang agent na nagngangalang John, bagay na ikinabigla ni Joey. Hindi man alam ni Joey kung ano ang plano ng kanyang anak, ay naniniwala itong ginawa ng bata ang inaakala nitong tama. Ginawa ni Joey ang lahat niyang makakaya upang humupa ang galit ni James sa bata. Sa kasamaang palad ay hindi papayag si James na hindi makuha ang ledger at patuloy na sinaktan si Raymond. Dahil sinasaktan na rin ang kanyang ina, ay wala nang nagawa si Raymond kundi sabihin kung saang hotel niya dinala ang ledger. Agad iniutos ni James sa kanyang mga tauhan na puntahan ang hotel. Hindi pa tapos si James dahil ngayon ay plano na nitong patayin ang bata. Subalit hindi inaasahan ang sumunod na pangyayari kung saan ay nagtulungan ang mag-ina upang patulugin si James. Samantala tinitignan naman ni John ang ledger na naglalaman ng impormasyon tungkol kay James. Agad niyang kinuhanan ng larawan ang laman ng ledger na pinadala ni Raymond sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na sa hotel ang mga tauhan ni James upang hanapin si John. Subalit nang katukin ang kwartong itinuro ni Raymond ay isang fashionistang babae ang tumambad sa kanila kaya't napagtanto nilang nalinlang sila ng bata. Sa oras na iyon ay nakarating na rin si Raymond at Joey sa hotel at tumungo sa kwarto ni John. Nagulat si John nang makita si Joey na tila matagal nang magkakilala ang dalawa. Hindi nagsayang ng oras ang mag-ina at binalaan si John na hinahanap ito ng mga tauhan ni James. Hindi rin makapaniwala si John na magkaroon ng relasyon si Joey sa kagaya ni James, ngunit sinabi ni Joey na kasal sila ni James at si Raymond ay kanilang anak. Biglang dumating ang mga tauhan ni James at nagpaulan ng bala dahilan upang mamatay ang dalawang kaibigan ni John. Ginamit ni John ang smoke grenade at isa ring granada upang pigilan ang kalaban. Habang wala pang nakakakita ay nagmadaling tumakas si John kasama ang mag-ina. Dumating na rin ang pulis, buti na lamang at tuluyan ng nakalayo ang tatlo. Inakala ni Joey na may koneksyon si John sa kapulisan sa Taipei dahil sa kanyang pag-imbestiga sa negosyo ni James. Ngunit nalaman na ng pulisya ang peking pangalan ni John, kaya't patuloy silang hinahabol ng pulisya. Nagkaroon ng ideya si Joey upang lituhin ang humahabol sa kanila at tuluyan silang nakatakas. Samantala nakasakay na ng tren ang tatlo at nagnakaw ng sasakyan sa isang parking lot upang tumungo sa malayong parte ng syudad. Sumunod na araw ay nagising si John sa isang hospital dahil maraming dugo pala ang nawala sa kanya. Buti na lamang at parehong type ang dugo ni John at Raymond kaya't hindi sila nagkaroon ng problema. Ang hospital na iyon ay sa lugar na nilakihan ni Joey at siya ang pinakamalaking nagdodonate ng pera roon kaya't ganun na lamang ang pasasalamat ng mga doktor. Dumiretso sila sa lumang bahay ni Joey kung saan naghihintay ang lola ni Raymond at kanyang pinsan. Dahil walang alam si Raymond sa kwento ng mother side niya ay nagsimulang magtanong ang bata. Dito ay napilitang sabihin ni Joey ang kanyang nakaraan kung saan ay kilala siya bilang pinakamagaling na mekaniko dahil sa kaalaman sa mga sasakyan. Isang araw ay natagpuan ng mga residente ang isang bag ng droga habang naghahandang pumalaot ang mangingisda. Hindi isinumbong ng ina ni Joey sa pulisya ang kanilang natagpuan dahil natakot sila na balikan ng may-ari nito. Ilang araw nga ang lumipas at dumating ang gang ni James na hinahanap ang kanilang droga. Inutusan ng kanyang ina si Joey na tumakas dahil hindi lamang droga ang kukunin ng mga iyon kundi pati mga babae sa kanilang lugar. Nakalayo nga si Joey dahil sa taglay niyang husay sa pagmamaneho, subalit nagawa pa rin siyang hulihin ng gang. Buti na lamang at napansin ni James ang talento ni Joey kaya't inalok itong magtrabaho sa kanya. Sa pagtatrabaho ni Joey para kay James ay nakilala niya si John na noon ay isa pa lamang agent na ang misyon ay imbestigahan ang drug dealing sa Taipei. Nagpanggap na kliyente si John at naghantong ito sa habulan dahil dala ni Joey ang droga. Ngunit imbes na ituring na kaaway ay na-inlove si John sa taglay na ganda at husay ni Joey. Matapos ang maaksyong eksena na iyon ay nagsimulang magkaroon ng relasyon ang dalawa, subalit hindi tumagal ang kanilang relasyon dahil may trabaho pa si John na dapat niyang tapusin. Nakipaghiwalay siya kay Joey upang protektahan itong mahuli ng otoridad sa salang pagbebenta ng droga. Napakabilis ng pangyayari at hindi man lang nasabi ni Joey na buntis na pala siya. Nang marinig ang mga ito ay na-guilty si John dahil hindi man lang niya nabigyan ng pagkakataon ang babae na sabihin ang bagay na ito. Inako niya ang kasalan dahil naging makasarili siya at mas inuna pa ang trabaho kesa sa mahal niya sa buhay. Humingi ng pagkakataon si John upang itama ang pagkakamali, bagay na pinagbigyan ni Joey dahil may nararamdaman pa rin siya sa lalaki. Sa kabilang dako ay tinitingnan ni James ang mga footage ni Joey at Raymond noong tumatakas sila kasama si John. Nagdesisyon si James na babawiin niya si Joey kahit ano pang mangyari. Nalaman na rin niyang paparating na ang pulisya upang magtanong sa kung anong nangyari sa hotel.
Sumunod na araw ay pinatawag na si James upang imbestigahan dahil mga tauhan at asawa niya ang naroroon nang mangyari ang krimen. Ayon kay James ay wala siyang kasalanan sa nangyari at hulihin na lamang ang mga nanggulo sa hotel. Dagdag pa nitong si John ang dapat hulihin dahil pinatay nito ang kanyang mga tauhan at tinangay ang kanyang asawa. Agad iniutos ni James ang paghahanap sa tatlo at una niyang pinapuntahan ang ina ni Joey upang makasigurado. Samantala kinakausap naman ni John at Joey si Raymond upang alamin ang mga nakapaloob sa ledger. Ayon kay Raymond ang inakala niyang magandang estatwa lamang ay dekorasyon sa opisina ni James, ngunit nalaman niyang meron itong hard drive na naglalaman ng mga iligal na gawain ni James. Nais bumalik ni Raymond upang kunin ang hard drive, ngunit hindi ito pinayagan ng dalawa. Sumunod na araw ay nakarating na roon ang mga tauhan ni James upang hanapin si Joey. Bago pa tuluyang makapagsumbong ang lalaki ay dumating si John at tinutukan ng baril ang kalaban. Bumalik ng bahay si John upang itakas si Joey at Raymond subalit wala na roon ang bata na noon ay patungo na sa bahay ni James. Muli ngang nahuli ni James si Raymond na balak kunin ang hard drive. Tinawagan ni James si Joey upang sabihin hostage niya si Raymond. Ayaw ni John na masaktan ang bata kaya't nais niyang siya na lamang ang gawing hostage. Hindi sang-ayon si Joey sa plano, ngunit nangako si John na ililigtas si Raymond. Tumugo sila sa napagkasunduang lugar kung saan unang beses nagkita si James at John. Ngunit hindi tumupad sa usapan si James at puwersahang kinuha si Joey habang naiwan si John sa kanyang mga tauhan. Hindi nagpakita ng kahinaan si John at pinatumba ang mga tauhan ni James. Nagawang tamaan ni John ang driver ni James kaya't si James na mismo ang nagmaneho. Labis na nagalit si James sa mga ginawang ito sa kanya ni Joey at Raymond sa kabila ng pinakita niyang pagmamahal sa dalawa. Inamin ni James na mali ang kanyang ginawa, ngunit ang nais lamang niya ay bumuo ng pamilya kasama ang babaeng mahal niya. Hindi pa pala sumusuko si John sa paghabol kina James at nagawa nitong makapasok sa sasakyan. Tumakas si James kaya't hinabol ito ni John hanggang sa makarating sila sa isang sinihan. Tinutukan ni John ng baril si James dahilan upang magsitakbuhan ang mga tao maliban sa dalawang matanda na inakalang palabas lamang ang lahat. Nagawang pabagsakin ni John si James at sa oras na yun ay dumating na rin ang kapulisan. Kumalat ang balita habang nakalabas naman ng bilangguan si John sa tulong na rin ni Charlotte. Pinagalitan ni Charlotte si John sa mga ginawa nito, ngunit napangiti lamang si John dahil hawak niya ang hard drive na magdidiin kay James. Matapos ang madugong isang linggo ay makikita si Raymond kasama si John at Joey sa Paris habang ini-enjoy ang pagkabuo ng kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng movie ay makikitang nagkaroon muli ng anak si Oy at John.